Hello po, greetings mga kabayan. Si Atty. Rogelio po to ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong Legal Public Service Program inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ng ating taga-subaybay. Siya po ay si Jas Penida. Okay. Ang sulat po sa atin ay may kinalaman po sa pag pag pagpeke ng mga signatures ng kanyang mga magulang, no? At nailipat tuloy yung kanilang lupa, no? Doon sa ibang tao. Ito pong sulat niya, sabi niya, paano po sir kung ang lupa na tinatrabaho ng tatay ko napunta sa ibang tao? Pero yung taong yun, po, willing naman po sana na ibalik niya sa tatay ko kasi alam niya na ang tatay ko yung nakapangalan sa lupa. Tapos po biglang kinuha ng kapatid ng tatay ko yung CLOA. Oh, ito na yung CLOA ha. Yung CLOA, ibig sabihin Certificate of Land Ownership Award. Ibig sabihin nito, ang lupa pong ito ay galing po sa Department of Agrarian Reform na ina-award po sa mga land reform beneficiaries tulad po ng kanyang tatay. Now, for whatever reason, kinuha daw yung titulo at ibinenta ito ang kumuha ng titulo yung kapatid ng tatay niya. At ibinenta ito doon sa tao ngayon na kung saan ay alam niya na ang tunay na may-ari ay yung tatay niya. Pero dahil na ito may pirma ng tatay niya at saka nanay niya, no? Ay binili na niya. Okay? Kaya ito na ngayon ang katanungan ng anak. Sabi niya, at the time kasi na nagkaroon daw ng pirmahan, namayapa na po ang aking mama, wala na. So, maliwanag po na nagkaroon talaga ng perjury o pineke daw ang pirma ng mga magulang niya. So, ang tanong niya ngayon ay paano ba namin makukuha, may pag-asa pa ba na makukuha na namin yung titulo? Kasi sabi niya, ipinagbili daw ito ng kapatid ng tatay niya for 40,000. Okay? So, maaari ba nilang mabawi, no? Yung kanilang lupa. Okay? Una, yung ginawang pagpeke, no, ng kapatid ng tatay mo sa naging bilihan is number one, ano po yun? Null and void ab initio. O sabihin, null and void ab initio, ibig sabihin, walang bisa from the very beginning. Kasi po, it is a result of fraud, no? Perjury. So, walang legal na epekto po yun. So, ibig sabihin, sa mata po ng batas, ang may-ari pa rin ng lupa na yan ay yung tatay ninyo. So, at bukod pa rito, ay pag ganyan pong CLOA kasi, no, ay marami pong mga implications po dyan na dapat i-observe, no, bago padalos-dalos na ibenta ito isang ito kasi may mga restriction po yan. Una, sinasabi natin lagi, pag ang CLOA po o emancipation patent, pag yan na o agricultural land, pag ibinenta sa inyo o bibili ninyo ay red flag po yan. So kailangan mag-exercise din kayo ng iba yung pag-iingat. I-check nyo muna sa Department of Agrarian Reform kung ano bang status ng nasabing lupa, kung ito ba'y sakop pa doon sa 10 years na holding period na kung saan ay pinagbabawal po ang paglipat at pag-transfer nito o pagsanla nito nang wala pong nasa loob pa po ng tinatawag nating holding period. Okay? So kailangan din may pong dirt clearance, no? Upang sa ganun maiwasan po natin ang ganitong problema. So ang gagawin ninyo ay mag-file kayo ng complaint o petition sa korte for the reconveyance, no? And the declaration of nullity of the deed of sale. Okay? Bakit po kailangan mag-file ng petition sa korte? No? Siyempre po because yung public instrument po is presume po yan na issued, no, with regularity or there is always that presumption of regularity. So kailangan mag-file kayo ng petition muna sa korte for reconveyance. Anong ibig sabihin ng reconveyance? Ibalik sa inyo yung lupa, ownership, at i-declare ng korte na yung ginawang deed of sale o ginamit na deed of sale na kung saan peke ang pirma ay walang effect
is null and void. So pag null and void na, declare na ng korte na null and void yung deed of sale na ginamit dahil pineke ang mga pirma, okay? So wala na ngayong basihan ang pagpapalit ng titulo sa pangalan ng iba. Ito ay maibalik po sa inyo. So yun po ang ating susundin, no? Tatandaan. So makipag-ugnayan po kayo sa inyong lawyer, no? Upang may sagawa po ang kakibat ng mga legal remedies na ating nabanggit. This is also without prejudice, no? Na pwede po niyong makasuhan yung kapatid ng tatay mo ng criminal offense, no? Ano po yan? Perjury. That is a violation, an offense under the revised penal code po ng Pilipinas at may kulong po dyan. Or it could also be estafa, no? Falsification of documents, public documents. Marami pong pwedeng ikaso po doon sa kapatid po ng inyong tatay na gawa po ng ganitong hindi ka nais na gawain. Okay? So I hope nasagot natin, no, ang katanungan ni let me check, Just Pinida. Okay. So, okay, bago tayo magpatuloy, no, I would like to make use of this opportunity na pasalamatan po ang ating mga followers, mga subscribers po natin, mga sharers and likers, no, sa pagpatuloy na pagtangkilik po ng ating mga videos because of your support, because of your presence, no, ay nagkakaroon tayo ng motivation, inspiration para gumawa pa ng ganitong mga videos, no? For the benefit of our kababayans. Now, they could be your friends, your relatives, your acquaintances, or your neighbors, so that they too may benefit from our discussion in imparting out, no, legal information. And sabi nga natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. So, could you please spread out, no? Paki-share po, paki-like po ang ating mga videos so that tayo po ay manghuli po ng algorithm ng YouTube at saka sa Facebook, no? At marami pa po tayong mga kababayan na ma-reach out po natin upang sila din ay makinabang, no? May mapulot sa ating mga pinag-usapan at magkaroon sila ng legal na kaalaman o impormasyon, no, hinggil sa ating batas. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. And of course, para wala po kayong mamimiss na mga episode, pakiclick po yung notification bell upang sa ganon, you'll be duly updated at wala po kayong mamimiss. Lamang na ang may alam sa batas. And I hope to see you again in the next video po natin. God bless.